Naghugas ka na ng kamay ng libu-libong beses. Pero paano kung sa isang pagkakataon, ang kakaibang paraan ng paghuhugas ay kayang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran? Sa Hunyo 2025, may isang bihirang pagbubukas sa espiritual na mundo. Isang pintuan, isang agos, isang sagradong paanyaya. At kung tutugon ka gamit ang tubig, malinaw na intensyon at isang lihim na sangkap, maaaring magsimulang dumaloy ang pera sa iyong buhay sa paraang hindi mo pa kailanman naranasan. Hindi ito pamahiin. Ito ay sinaunang karunungan ng mga Buddhist, tahimik na isinasagawa ng mga monghe, at muling natuklasan ng mga Pilipinong naghahanap ng kapayapaan, kasaganaan, at kalayaan mula sa enerhiyang kahirapan. Kaya bago ka muling manalangin para sa isa pang himala, subukan mo muna ito. Dahil minsan, ang tagumpay na matagal mo nang ipinagdarasal ay naghihintay lang sa dulo ng iyong mga daliri kapag hinugasan mo na sila. Sa tahimik na mga sulok ng mga Budistang templo, nagsasagawa ang mga monghe ng mga ritual na bihira makita ng karamihan sa mundo. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagmamadali. Gumagalaw sila ng may layunin. Nililinis nila ang kanilang enerhiya, hindi lang ang kanilang balat. Isa sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang ritual ay ang paghuhugas ng kamay. Ngunit hindi ito tungkol sa kalinisan. Ito ay tungkol sa enerhiya, tungkol sa pagpapalaya, tungkol sa pagtanggap. At ngayon, ang parehong sagradong ritual ay muling naaalala, hindi sa Tibet o Thailand, kundi sa mga tahanang Pilipino. Ng mga OFW na ipinapadala ang bawat sentimong kinita pabalik sa Pilipinas. Ng mga single parent na pinag-iigihan ang bawat barya para sa pagkain. Ng mga tahimik na mandirigma na patuloy nang umingiti kahit na nagdurusa sa loob. Dahil sa Hunyo 2025, may isang bihirang pangyayari. Isang cosmic alignment na hindi lang nagbubukas ng mga pintuan. Nililinis din ang mga ito. At kung huhugasan mo ang iyong mga kamay sa tamang paraan, sa tamang araw, gamit ang tamang sangkap, hindi mo lang hinuhugasan ang stress. Hinuhugasan mo ang kahirapan, takot, at mga hadlang na sumusunod sa iyong pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ang ritual na ito ay hindi mahika. Ito ay alaala, ninuno, espiritual, at lubos na Pilipino. Isang pag-alala sa ginagawa ng ating mga lola noon. Isang muling pagtanggap sa mga nakalimutang aral ng makabagong buhay. Kaya kung pagod ang iyong espiritu. Kung parang sumpa ang laman ng iyong pitaka. Kung napakahirap ng iyong pagsisikap, ngunit tila walang resulta. Marahil panahon na para huminto sa pakikipaglaban. At magsimulang maglinis. Dahil ang gagawin mo ay hindi lang isang ritual. Ito ay isang bagong simula. Ang lakasang Hunyo 2025. May mga buwan na tahimik lang dumadaan. Pero may iba na dumarating na may lakas. Parang alon na hindi lang dumadampi sa dalampasigan. Kundi nire-rewrite ang hugis ng baybayin. Ang Hunyo 2025 ay isa sa mga buwan na iyon. Ayon sa mga turo ng enerhiya ng Buddhist at mga cosmic alignment na nasusubaybayan sa mga sinaunang kalendaryo, ito ay buwan ng paglilinis at pagtawag. Panahon kung kailan mas tumutugon ang universo. Kapag ang enerhiya, mabigat man o magaan, ay nagsisimulang magbago ng mas mabilis. At kung ano ang iyong inilalabas mula sa iyong espiritu, ay babalik sa iyo ng mas malinaw. Hindi ito aksidente. Ito ay tamang oras. Ito ay pagkakaayon. Isang bihirang sandali kung saan nagkakasundo ang langit at lupa, at kung bukas ang iyong mga kamay, tatanggap ka. Madalas banggitin ng mga mongheng Buddhist ang mga auspicious periods. Ito ay mga panahon kung saan ang mga ritual, kahit na ang pinakamaliit, ay may pinalaking epekto. Isang panalangin na bulong sa isang panahon ay maaaring tumagal ng buwan bago mamulaklak. Ngunit ang parehong panalangin na binigkas sa Hunyo 2025, maaring mamulaklak ito sa loob ng ilang araw. Para sa mga Pilipinong naipit sa mga siklo ng kakulangan, nagtatrabaho sa ibang bansa, nagsasakripisyo ng kasiyahan, nagtiis ng hindi nakikitang sakit.
Ang buwan na ito ay nagbibigay hindi lang pag-asa. Ito ay isang espiritual na pintuan, lalo na sa mga tiyak na mahahalagang petsa kapag buong buwan o papalapit ang kalendaryo sa kalagitnaan ng buwan. Ang ritual na gagawin mo ay hindi lang simbolo, kundi may dagdag na lakas. Dahil hindi ito tungkol sa pagpapabago ng iyong swerte. Ito ay tungkol sa paglilinis ng iyong landas. Pagtanggal ng mga hadlang, para ang pera, kapayapaan, at kaginhawaan ay makalapit sa iyo. Ang Hunyo 2025 ay hindi lang isang buwan. Ito ay isang paanyaya. At kapag hinugasan mo ang iyong mga kamay, gamit ang sagradong sangkap, hindi mo lang tinatanggal ang dumi. Sinasagot mo ang paanyayang iyon. Sinasabi mo, handa na ako. Hayaan mong dumaloy ang mga biyaya. Bakit mga kamay? Bago tayo humawak ng pera, bago tayo magluto, maglinis, mag-alaga o lumikha, ginagamit muna natin ang ating mga kamay. Ang mga kamay ay hindi lang kasangkapan. Sila ay tumatanggap, nagpapadala, at naglalaman ng enerhiya. Sa mga turo ng Buddhist at mga tradisyon ng Pilipino, banal ang mga kamay. Naniniwala ang mga mongheng Buddhist na dala ng mga kamay ang tatak ng ating intensyon. Kung ang puso mo ay balisa, nanginginig ang mga kamay mo. Kung matatag ang iyong espiritu, gumagaling ang mga kamay mo. Hindi lang nila hinahawakan ang mundo, nila rin itong hinuhubog. Kaya maraming sagradong gawain, panalangin, paggaling, pag-aalay ay nagsisimula sa kamay. At kaya ang paglilinis ng kamay ay higit pa sa kalinisan. Ito ay paglilinis ng enerhiya. Sa mga tahanang Pilipino, tahimik na nanatili ang paniniwalang ito. Isipin mo kung paano sinasabi ng ating mga ninuno, huwag kang magluto kung galit ka, mapapasa sa pagkain. Huwag magluto gamit ang galit ng mga kamay. Kasi kahit ang pagkain natin ay sumisipsip ng enerhiya. Dito rin nagsisimula ang mga albularyo sa paghuhugas ng kamay bago hawakan ng iba. Hindi para sa kalinisan lang, kundi para sa paglilinis. Alam ng ating mga ninuno ang bagay na kalaunan ay pinatunayan ng agham. Hawak ng kamay ang higit pa sa pisikal na bagay. Hawak nila ang ating aura, ang ating intensyon, ang ating espiritual na mga fingerprint. Kaya kapag hinugasan mo ang mga kamay mo sa ritual na ito, lalo na sa sagradong panahon tulad ng Hunyo 2025, hindi ka lang naghahanda para tumanggap. Gumagawa ka ng espasyo. Nagsusumiti ka ng mensahe sa universo. Hindi na dinadala ng mga kamay na ito ang takot. Bukas ang mga kamay na ito para tumanggap. Karapat-dapat ang mga kamay na ito sa kayamanan. Isang makapangyarihang pahayag ito, lalo na para sa mga taong nagtrabaho sa mga gawaing nagpasakit ng palad, nagtitiis ng sakit ng hindi ipinapakita, o nagtatayo ng pangarap para sa iba habang kinakalimutan ng sarili. Kaya huwag maliitin ang ritual na ito. Maaaring mukhang simple lang. Pero sa mundo ng enerhiya, ang lihim na sangkap. Maaaring nagtatanong ka, kung ang paghuhugas ng kamay ay kayang baguhin ang iyong enerhiya, ano nga ba ang dapat mong gamitin? Simple lang ang sagot. Pero napakasagrado. Matagal nang ginagamit ng mga mongheng Buddhist ang mga natural na sangkap para linisin ang katawan at espiritu. Hindi mamahaling langis, hindi mga bihirang halamang dagat mula sa malalayong lugar, kundi mga bagay na matatagpuan sa bawat simpleng tahanan. At isa sa pinakamakapangyarihan, ang kalamansi. Oo, ang maliit, maasim na prutas na madalas makita sa mga kusina ng Pilipino. Yung ginagamit natin sa kanin, hinahalo sa toyo, o inilulubog sa maligamgam na tubig kapag may sakit. Pero hindi alam ng marami, ang kalamansi ay higit pa sa pagkain. Ito ay pampalinis ng espiritu. Sa mga ritual na inspirado ng Buddhism at Pilipinong tradisyon, matagal nang itinuturing ang kalamansi bilang panlunas sa stagnant na enerhiya. Ang asim nito ay pumupunit sa bigat. Ang bango nito ay pumupukaw sa mga pandama. Ang katas nito, lalo na kapag hinalo sa tubig, ay nagiging simbolikong banlaw na nag-aalis hindi lang bakterya, kundi pati mga hadlang sa daloy ng kasaganaan. May dahilan kung bakit ang ilang mga matatanda ay gumagamit ng kalamansi
para linisin ang mga bagay o hugasan ang mga pintuan tuwing bagong taon. Hindi lang ito para sa bango. Ito ay para sa simbolikong muling pagsilang. Kapag hinugasan mo ang kamay gamit ang kalamansi sa Hunyo 2025, hindi ka lang gumagalang sa isang lumang tradisyon. Ina-activate mo ang isang formula sa energy work. Natural na sangkap plus tamang panahon plus malinaw na intensyon equals tagumpay. Maari ka ring magdagdag ng konting dagta ng sea salt sa iyong timpla. Isang kurot lang. Alam mo na siguro, ang asin ay sumisipsip ng mabigat at mababang enerhiya. Ipinupwesto ito sa mga kanto ng bahay Pilipino at Budistang altar ng mga siglo para hadlangan ang masasamang espiritu at anyayahan ang malinis na daloy. May iba rin na nagdadagdag ng patak ng pinagpalang langis, tulad ng niyog o olibo, bilang simbolo ng lambot at biyayang banal. Pero gumagana ang ritual kahit wala ito. Dahil ang pinakamahalaga, hindi ang halaga ng mga sangkap, kundi ang lakas ng iyong intensyon. Kaya ihanda ang iyong mangkok, hiwain ang kalamansi, magdagdag ng asin, at alamin na sa bawat patak, hindi mo lang inihahanda ang iyong mga kamay. Hatde-hakbak na ritual. Hindi mo kailangang maging monghe. Hindi mo kailangang maging mayaman, perpekto, o espiritual na advanced. Para gawin ang ritual na ito, kailangan mo lang ng tahimik na lugar, taos-pusong puso, at kagustuhang pakawalan ng mabigat. Narito ang step-by-step na gabay para hugasan ang iyong mga kamay hindi lang pisikal, kundi espiritual, enerhetiko, at may intensyon. Ika-1, piliin ang tamang oras ang pinakamakapangyarihang mga petsa para gawin ito ay Hunyo 4, pagbubukas ng enerhiya para sa pagpapalaya. Hunyo 11, pagbabago sa kalagitnaan ng buwan, mahusay para sa pag-akit ng bagong daloy. Hunyo 21, enerhiya ng solstice, perpekto para sa intensyon ng kayamanan. Piliin ang pagsikat o paglubog ng araw, kapag tahimik ang mundo at parang bukas ang mga pintuang espiritual. Ihanda ang mga sangkap. Kakailanganin mo, isang mangkok ng maligamgam na tubig, katas ng 2 kalamansi, isang kurot ng sea salt optional, isang patak ng langis ng niyog o olibo. Habang hinahalo, iikot ng pakanan ang timpla at bulungin. I mix peace, I mix flow, I mix favor. This water now carries abundance. Hinahalo ko ang kapayapaan. Hinahalo ko ang daloy. Hinahalo ko ang biyaya. Ang tubig na ito ay nagdadala na ng kasaganaan. Tumayo ng tahimik, pumikit ng mga mata. Huminga ng malalim ng 3, pasok sa ilong, labas sa bibig. Damaing nakatapak ang mga paa sa lupa. Isipin ang liwanag na nangongolekta sa dibdib. Ilagay ng dahan-dahan ang mga kamay sa ibabaw ng mangkok. Bulongin. These hands have worked hard. These hands deserve rest. These hands are now open to receive. Ang mga kamay na ito ay nagsumikap. Nararapat silang magpahinga. Bukas na ang mga kamay na ito upang tumanggap. Poto. Hugasan ng may intensyon isawsaw ang mga kamay sa mangkok. Dahan-dahang ibuhos ang tubig sa mga kamay. Habang pinapahid ang mga palad, sabihing, I release hardship. I release fear. I release the energy of poverty. Pinalalaya ko ang hirap. Pinalalaya ko ang takot. Pinalalaya ko ang enerhiya ng kahirapan. Hayaan ang tubig na dumaloy sa mga pulso papunta sa malinis na tela o palanggana. Damaing nilalabhan mo ang mga tao ng espiritual na hadlang. Pahiran ang bawat daliri isa-isa. Isipin na bawat daliri ay may dalang biyaya. Hinlalaki. Lakas turo. Kaliwanagan. Gitnang daliri. Balansing damdamin. Ika-4 na daliri. Pagmamahal. Iliitan. Pananampalataya pusi. Bulungin ang bawat pangalan habang hinahawakan. Pang-5, patuyuin ng may pasasalamat gamit ang malambot at malinis na tuwalya. Tapikin ang mga kamay hanggang matuyo. Sabihin, ako ay nagpapasalamat. I am clean. I am ready. Money is welcome in these hands. Peace is welcome in this spirit. Nagpapasalamat ako, malinis ako, handa na ako. Malugod tinatanggap ng mga kamay na ito ang pera,
Malugod tinatanggap ng espiritong ito ang kapayapaan. Huwag banlawan ng karaniwang tubig. Hayaan ang tubig ng ritual na maabsorb, pisikal, at enerhetiko. Ice. Tapusin sa katahimikan. Umupo ng tahimik ng hindi bababa sa 2 minuto. Walang telepono, walang ingay, presensya lang. Hayaan ang katawan at espiritu na makaangkop sa pagbabago. Damaing ang iyong hininga. Damaing ang kapayapaan. Damaing gaan ang iyong mga kamay. Parang handa ng hawakan ang ibibigay ng universo. Hindi ito pamahiin. Ito ay pagkakaugnay. At gumawa ka ng makapangyarihang desisyon na hindi nadadalhin ang mga bagay na hindi sa iyo. Ano ang aasahin pagkatapos ngayon na nagawa mo na ang ritual? Maaaring nagtatanong ka, ano ang susunod na mangyayari? Simple lang ang sagot. Isang banayad na pagbabago, isang sagradong proseso, at isang bagay na maaaring maging hindi inaasahan. Hindi ito parang pag-on lang ng ilaw. Mas katulad ito ng pagtatanim ng binhi. Sa simula, maaaring hindi mo makita agad ang malalaking pagbabago, pero sa espiritual na mundo, nagsimula na ang pag-ikot ng enerhiya. Narito ang mga palatandaan na ang iyong enerhiya ay nagpapalaya ng luma at tinatanggap ang bago. 1. Mas malalim na tulog. Mas malinaw na panaginip. Maraming tao ang nagsasabing mas mahimbing ang tulog nila pagkatapos ng ritual. Maaaring gumising ka na mas magaan ang pakiramdam. Parang may mabigat na tuluyang umalis. O kaya'y magkakaroon ka ng mga simbolikong panaginip. Madalas na may kinalaman sa tubig, malalawak na daan, o pagbigay at pagtanggap. Ito ay palatandaan na ang iyong espiritu ay muling nag-aayos ng sarili. 2. Bigla ang kapayapaan o paglabas ng damdamin. Maaaring umiyak ka, maaaring tumawa ka, maaaring manahimik ka ng ilang oras. Ito ay paggalaw ng enerhiya, paglabas ng emosyon. Hayaan mo itong mangyari. Tinuruan ng mga Pilipino na itago ang lahat. Ngunit pagkatapos ng ritual na ito, maaaring maramdaman ng iyong kaluluwa na ligtas ng pakawalan ang mga ito. 3 maliit na pagbabago sa pananalapi. Maaaring makakita ka ng nakalimutang pera. Maaaring makatanggap ka ng di inaasahang bentahan, tip o regalo. O baka may magbayad sa iyo, hindi lang pera, kundi kabaitan. Ito ang unang mga palatandaan na ang enerhiya ng pera ay bumabalik sa iyong mga kamay. 4 na pagnanais maglinis, mag-ayos o magsimula muli. Pagkatapos hugasan ang mga kamay ng espiritual, huwag magulat kung bigla kang makaramdam ng pagnanais na linisin ang paligid, ayusin ang telepono, o itigil ang mga masamang gawi. Hindi ito basta-basta. Ito ang panloob mong pagkakaugnay na sumusunod sa panlabas na buhay. 5. Nagtatapos ang pagkaantala, nagsisimula ang daloy umuusad ang mga proyekto. Nagpapatuloy ang mga usapan, dumadating ang mga sagot. Ang mga bagay na tila natigil ay nagsisimulang gumalaw muli. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. Tandaan, ang espiritual na gawain ay hindi tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa koneksyon. At nang hinugasan mo ang mga kamay mo ng may intensyon, nagpadala ka ng senyales sa universo. Handa na ako, nakaayon ako, bukas ako para tumanggap. Espiritual na pagmumuni-muni. May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay parang invisible ka. Pinaghirapan mo. Ibinigay mo ang iyong buong puso. Nanalangin ka, umaasa, sinubukan mong manatiling matatag. Ngunit tila nakalimutan ng universo ang iyong pangalan. Ngunit narito ka ngayon. Hindi lang para maghugas ng kamay, kundi para muling angkinin ang iyong enerhiya. Dahil ang ritual na ito, bagaman simple, ay may taglay na bihira. Pag-alala. Pag-alala sa ginagawa ng iyong lola noon. Pagkuskus ng kalamansi sa balat kapag may sakit. Paglalagay ng asin sa ilalim ng mesa tuwing bagong taon. Pagbulong ng panalangin habang pinapilas ang mga damit. Akala natin mga nakasanayan lang yon. Pero ito ay mga ritual. At taglay nila ang kapangyarihan. Hindi mo lang hinugasan ang mga kamay mo. Nilinis mo ang bigat na hindi naman sayo. Pinalaya mo ang mga hindi nakikitang sumpa ng kahirapan, takot,
at kahihiyan na minana ng walang pahintulot. At higit sa lahat, ipinaalala mo sa sarili mo, hindi ka walang kapangyarihan, hindi ka huli na, hindi ka nakalimutan. Ang iyong mga kamay, bagamat magaspang, pagod, at minsan ay nanginginig, karapat-dapat pa rin silang tumanggap. Tanggapin ang kapayapaan. Tanggapin ang mga biyaya. Tanggapin ang buhay na tahimik mong idinadalangin. Minsan, ang pagbabago ay hindi dumadating kasabay ng kulog. Dumadaloy ito kasabay ng tubig, asin, at katahimikan. Dumarating ito sa pagitan ng mga panalangin. Dumadaloy ito kapag sinabi mo na, ibinitaw ko na. Nagsuko na ako. Naniniwala ako. Kaya huwag magmadaling umalis sa sandaling ito. Damaing ang lambot sa iyong mga palad. Damaing ang katahimikan sa iyong dibdib. Damaing ang mundo ay tila bahagyang naging magaan. Dahil ang ginawa mo ay hindi maliit. Ito ay sagrado. Ito ay ninuno. Ito ay iyo. Panawagan. Kung ang ritual na ito ay humipo sa malalim na bahagi ng iyong puso, kung ang iyong mga kamay ay mas magaan na, at ang iyong espiritu ay naramdaman, huwag mo itong itago sa sarili mo. Ibahagi ang video na ito sa taong mahal mo. Isang magulang, isang kaibigang OFW, isang kapitbahay na tahimik na naglalaban sa buhay. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang regalo na maibibigay mo ay isang ritual ng pag-asa. Magkomento sa ibaba tungkol sa iyong naramdaman. Ano ang nagbago? Ano ang handa mo nang tanggapin? At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang mga sagradong paalala na tahimik na hinihintay ng iyong espiritu. Ang Hunyo 2025 ay hindi lang basta buwan. Ito ay isang pintuan. At ikaw, kapatid, ang nagbukas nito. Hugasan ang iyong mga kamay. Tanggapin ang kasaganaan. At magpatuloy sa paglakad, may kapayapaan sa iyong mga palad.